Magandang gabi po sa ating lahat. Maulan na gabi sa ating lahat. Purihin ng Panginoon dahil kahit na medyo hindi maganda yung panahon, masasabi natin na mabuti pa rin ang Diyos. No, ang pag-usapan po natin, pinamagatan ko po ito, huwag matakot. Kasi sa panahon po ngayon, talagang dito po sa lugar namin, sa Pateros, medyo yung iba natatakot, ayaw ng takas na ng tubig. No? Doon sa bawat ali dito sa amin sa Pateros, mataas ang tubig. Pero purihin ng Panginoon, dahil dito mismo sa lugar ko, na aming nakatayo yung aming tahanan, is maganda po yung yung mataas po yung level ng daanan. Kaya salamat dahil nawawala po yung takot. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin, hingi tayo ng tulong sa Diyos para ano ba yung kasagutan para wag tayong matakot. No? Panginoon, maraming salamat dahil ikaw isang Diyos. Nakita namin na may mga bagay kang ginagawa na kung tutuusin, isipin namin parang mahirap paniwalaan. Pero again, ipinapakita mo ito, pinapadama mo ito noon pa hanggang sa panahon namin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan nitong inyong mensahe na pinagkaloob sa amin, maging daan ito para huwag kaming matakot. At alam po namin, Panginoon, sa tulong ng iyong Espiritu Santo, mauunawaan, maintindihan namin ang bagay na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kagaya nga po na sinabi ko, sabi dito, huwag tayong matakot dahil, meron tayong, letter A, lakas at kanlungan. Sabi po rito sa awit 46:1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. So again, sinasabi rito, siya ang ating lakas at kanlungan. At kapag tayo ay nandun sa oras ng kagipitan, handang sasaklolo kung mayroong kaguluhan. Ano-ano nga ba yung bagay na nakakatakot naman talaga pag wala, pag wala ka sa Lord? Totoo naman. Ngayon lang yan. Pag nakikita ko po yung mga daanan ngayon, ang tataas po ng tubig. Yung iba hanggang dito nga raw po sa may Kalintong hanggang liig. Doon sa may Caloocan hanggang liig din. So kung ako personally, matatakot po ako dahil ako po hindi marunong lumangoy. Pero again, merong sinasabi ang Lord. Ano ba yung mga bagay na kinatatakutan natin? Di ba? Ito po yung nakita ko po. Sabi dito sa awit 46:2, ang isang kinatatakutan dito ay lindol. Pero sabi rito, sa awit 46:2, di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok matangay. Matangay. Ako ilang beses na po ako nakaranas ng lindol. At take note ang mga naranasan kong lindol, puro hindi mahihina. Yung una, naranasan ko po, nasa Makati po ako, 6.5. At maraming mga sumunod. Lately, ito po yung 2022, doon sa Abra, 7.5. Alam niyo po, ito po ang masarap kapag nasa Panginoon ka hindi ka natataranta kung ano man yung mangyari. Bakit? Sabi rito, di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Utos to. Sinabi ito. Pangalawa na maaaring katakutan natin yung tinatawag po nating tidal wave. Awit 46:3. Kahit na magalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal, hindi dapat matakot. Bakit po? Alam niyo po, kagaya ng sinasabi ko po, lindol, yanig, nakaranas na rin po ako nitong tinatawag po nating tidal wave. Nung kami po ay nagpunta nun sa San Marcelino. Talaga naman yung akala ko po, katapusan na namin. Pero alam niyo po, ang isang, ko po doon, hindi ko po sinasabi na hindi ako totally natatakot. Natatakot po doon. Kasama ko yung buong pamilya ko. At kagaya po nung sinabi ko, hindi po ako marunong lumangoy. Sigurado pag yun bumagsak, malulunod ako. Patay ako, sigurado. Pero ano niyo po, ang isang napakaganda rito, kumakanta lang po ako. Kumakanta ako ng praise. Pag yung tumataas sa ganun, dahil makakaaman mo yung alon, ang sinisigaw ko, praise the Lord. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong mga ganitong pagsasabi ng praise the Lord, nawala yung takot ko.
Hindi ko naisip kung ano pwede mangyari sa amin. Hindi ko na po naisip. Ang naisip ko lang, basta magpupuri ako kay Lord. No, magpupuri ako kay Lord. Bakit? Kasi siya yung aking lakas at kanlungan. At sabi niya rito sa awit 9:10, si Yahweh yung takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Verse 10, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. So, ito pala. Ito ang isang napakaganda. Kapag lumapit daw tayo kay Lord, hindi tayo tatanggihan. Of course, pag malinis ang puso natin, Pag malinis ang puso natin, no? Ano ba yung hinihiling natin? Di ba kadalasan, ang hinihiling natin is yung kaligtasan? Ang madalas na hinihingi natin is yung maibsan yung ating mga nararamdaman na hindi maganda. Marami, no? Kasi talaga namang nakakatakot. Ngayon, sa panahong ito, pasukan na naman. Tuition ng mga bata. Nakakatakot ba kung saan ka kukuha ng pera? Di ba nakakatakot? Pero ganun sinabi rito, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Lapit tayo kay Lord. Siya ang ating lakas at kanlungan. Siya ang ating great provider. Pangalawa, huwag tayong matakot. Letter B, meron tayong kaaliwan galing kay Lord, galing sa Diyos. Awit 46, 4-6. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligalig ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos. Sa lupa'y napaparam. Ito po ang isa sa pinakamaganda. Palagi ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Pansinin po ninyo, kapag meron kang problema, mag-aral. Bagbasa ka ng kanyang salita. Magugulat ka, meron kang mga bagay na makikita at tutulungan tayo ng Diyos para maibsan yung ating takot. Kaaliwan galing sa Diyos, nasa kanyang mga salita. Ang kailangan natin, lubos na tiwala. Ang kailangan natin, palaging isipin natin na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Kaaliwan na galing sa Kanya. No? May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo, ligaya ang dulot. So kapag nandun daw tayo sa presensya ng ating Panginoon, no? Makikita natin, mararanasan natin yung tinatawag na kaaliwan galing sa Kanya. So ano pang ginantay natin? Pumunta tayo kay Lord. Lumapit tayo kay Lord. Pangatlo, sabi rito, para wag tayo matakot, maibsan yung ating takot, isipin natin, letter C, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Awit 46:7. Sabi rito, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Hindi ba napakasarap pang isipin ito? Na kahit saan ka punta, kasama mo ang Diyos. Papasok ka sa trabaho, kasama mo si Lord. Uwi ka sa bahay, kasama mo si Lord. Meron kang mga bagay na gagawin, magmangaral ka ng salita ng Diyos, kasama mo si Lord. Mawawala yung takot mo. Bakit? Alam mo na kasama natin ang Diyos. At ang sabi rito sa Roma 8:31-32, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So kapag kasama daw natin si Lord, sinong makakalaban natin? Sinong haharap sa atin? Kasama natin ang pinakamakapangyarihan na Diyos, na lumikha ng langit at lupa, lumikha ng ating solar system, lumikha sa atin mismo. Matatakot ka ba kapag ganyan ang sinasabi ng salita? Verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. At ito po maganda. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, hindi po madamot. Ano ibig sabihin ng hindi madamot? Lahat ng kailangan natin ibibigay sa atin para maibsan yung ating takot. Kaya sabi niya rito
Kaya hindi kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sa panahon ito, natatakot ka ba? Dahil yung bahay mo, baka kung anong mangyari dahil sa baha. Isipin mo, kasama mo si Lord. Natatakot ka dahil wala kang pangbayad ng matrikula ng yung pinag-aaral na anak o apo. Huwag kang matakot. Ibibigay ng Lord yung pangangailangan natin. No? Lumapit lang tayo sa Kanya. I-surrender natin lahat sa Kanya. Of course, kung meron ba tayong kinatatakutan sa lahat, palagi ko sasangay ng lahat, kamatayan. Kamatayan. Pero sabi rito sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat tayo nagkasala, nagkamali. No? Patungo tayo sa tinatawag na kamatayan. Anong klaseng kamatayan ito? Yung kamatayan ng kahiwalayan sa ating Panginoon. Ibig sabihin, pupunta tayo doon sa tinatawag nating impyerno. No? Dahil sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa verse na ito, 6:23, nawawala yung takot natin even sa kamatayan. Bakit? Sabi rito, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po yung maganda, yung ngunit. Ano yung ngunit? Ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kahit aalis tayo sa mundong ito, meron tayong patutunguhan na isang napakagandang paraiso sa piling ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, sa gabing ito, alam ko meron tayong mga agam-agam o takot, lalo na pag nakikita natin yung nagpa-flash, yung sa emergency sa cellphone, biglang mag-a-alarm, na parang pinag-iingat tayo. Totoo naman, dapat mag-ingat tayo. Dahil kumisan, nagiging daan ito na tayo natatakot. Yung tubig sa Marikina, ang taas na. Kami po sa Pateros, malapit kami sa Marikina. Actually, itong lugar po namin, malapit kami sa ilog. Pero salamat sa Panginoon. Kaninang umaga, ang taas na, meron ng tubig doon sa daan. Nag-pray po ako. Ako, of course, alam ko, hindi lang po ako nag-pray. Marami nag-pray dito sa amin sa compound. Purihin ng Panginoon, bumaba ang tubig. Bumaba ang tubig. Purihin ng Panginoon, nakapagsalita pa ako kanina sa mga pulis. Kahit na malakas ang ulan. Sa tulong ng Lord. Kung tutuusin, nakakatakot dahil baka mamaya, di ba, may, alam niyo, ang bait ng Diyos eh. Alam niyo, isa po sa kinatatakutan ko, palagi ko yung natatakutan din ninyo, yung kulog at kidlat. Pero kanina umuulan, walang kulog at kidlat. Nakapunta ako sa pulis po, nagsalita ako, patungkol sa kabutihan ng Diyos. Wala akong naranasan kahit nakaprasong takot kasi walang kulog, walang kidlat. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil muli pinakita niya na siya ang aking lakas, kanluan, kaaliwan, at sasamahan niya ako sa lahat ng bagay. Ganun ka rin kapatid. Gusto ng Lord na gawin mo siyang lakas at kanlungan. Gusto ng Lord, bigyan kanya ng kaaliwan. Gusto ng Diyos, isip natin na sasamahan niya tayo. Ayaw ng Lord na tayo matakot. At ang takot na ito, tutulungan niya tayo. At ang isang nakakatakot ay pag dumating tayo sa punto ng kamatayan na wala ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, at tayo mananalangin, hihilingin ko na sumunod ka sa panalangin ito, na gawin mo na nanggagaling sa iyong puso, bibitawan ang iyong mga labi at aangkinin natin sa ating pananampalataya na gagawin ng ating Panginoon ang mga bagay na ito. Gusto mo ba, kapatid, makatiyak ka na maiibsan ang iyong takot, mawawala ang iyong takot, at bibigyan ka ng Panginoon ng assurance na ikaw ay magkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tayo pumikit, tayo manalangin. O Panginoong Hesus, maraming salamat sapagkat ibinibigay mo ang iyong anak, isang kaloob na walang bayad. Pinagkaloob mo ito dahil sa pagmamahal mo sa bawat isa po sa amin. Totoong-totoo yung sa Juan 3:16, no? Gayon na lamang ang iyong pag-ibig sa akin, sa aking mga kapatid, sa buong sangkatauhan na ibinigay mo, pinagkaloob mo ang iyong kaisa-isang anak upang kapag ako, lahat kami sumampalataya ay magkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras ito, Panginoon,
Inaangkin po namin itong pangakong ito. Tinatanggap ka namin, Panginoong Sus, at inaangkin namin, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming tagapagligtas. Sinosurrender namin ang aming buhay para sa iyong pangalan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng aming pagkukulang. Kapatid, sa mga oras ito, meron kang dinaramdam, meron kang karamdaman, ito yung oras, pagkakataon, na pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. O yung kasama mo sa bahay, o kung sino man naiisip mo na merong karamdaman, hilingin natin sa Panginoon ng kagalingan. Sige, sabihin mo. Kung ikaw mismo, hilingin mo kagalingan. O kung meron kang gustong ipanalangin, hilingin mo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Walang imposible kay Lord. Ang kinin natin yung kagalingan na nagmumula sa Kanya. Nagmumula sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Walang imposible kay Lord. Kaya niya. Kaya niya pagalingin. Maniwala tayo, sumampalataya tayo sa Kanya. Ngayon na rin, sa mga oras na ito, meron kang problema sa relationship mo, sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa loob ng bahay, sa komunidad na ginagalawan mo, ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa ating Panginoon na matuto tayo magpatawad. At matuto rin tayo humingi ng tawad. Yes. Ipaalala sa iyo ng Diyos. Ipaalala sa atin ng Diyos itong mga taong ito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, may mga pagkakataon parang nahihirapan ka makasunod sa ating Panginoon dahil may mga bagay na humahadlang. Putulin natin sa pangalan natin, Panginoong Sus. Yung mga bagay na humahadlang sa atin para totoong makasamba tayo at ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Makapag-serve tayo para sa ating Panginoon. Yes. Yung sobrang pagiging materialistic natin, tulungan tayo ng ating Panginoon na mag-focus tayo sa Kanya. Yes. O meron tayong idolatry. Ang idolatry, hindi lang yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maaring yung material na meron tayo o naman yung meron tayo na talagang mas pinapahalagahan natin kaysa sa ating Panginoon, that's sign of idolatry. Hilingin natin makalaya tayo rito. Kapag merong bagay o tao na mas mahalaga sa atin kaysa sa Panginoon, that's sign of idolatry. Tulungan tayo natin, Panginoon, makalaya tayo rito. Si Lord ang dapat number 1 sa buhay natin. Hallelujah. Hilingin natin sa Panginoon na talagang ito ang maging nakalagay sa ating isipan, sa ating puso, na dapat unahin natin siya sa lahat ng bagay. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, nahihirapan tayo sa mga panahon ito. May financial problem tayo. Ito yung pagkakataon. Gusto ng Diyos tulungan tayo. Dahil hindi gusto ng Lord na tayo pagkulangin. Sabi nga niya kanina sa binasa natin, ibibigay niyang masagana sa atin ang lahat ng bagay. Pero tanong, naniniwala ba tayo? Sumasampalataya ba tayo? O baka naman, binigay na sa atin, hindi lang tayo magaling mag-steward sa mga resources na binigay sa atin ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon na gamitin natin ito ng tama. Ayon sa Kanyang kalooban. Ayon sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, hilingin natin sa Panginoon. No? Hilingin natin sa Panginoon na tayo magtagumpay na sa lahat ng ating gagawin, hahawakan ng ating kamay, Kanyang pagpalain. Kasi gusto ng Lord na maging channel of blessing tayo sa lahat ng tao. Kaya na rin, nilapit po namin sa Panginoon ang mga kapatid namin na may mga kaarawan o anniversary. Salamat po, Panginoon, sa dinudugtong mong buhay. Salamat po sa dinudugtong mong pagsasama ng mag-asawa. Sige, pasalamatan mong kapatid, birthday mo ngayon o anniversary niyo mag-asawa. Salamat tayo sa Diyos. Binigyan ng extension ng ating buhay, extension yung pagsasama. Hallelujah. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa. Sunod-sunod, nakikita namin na maraming baha, maraming nasalanta. Lord, Ikaw ang aming pag-asa.
Pwede mong baguhin ang sitwasyon ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, ikaw may kontrol ng lahat ng bagay. Lord, hayaan niyo po maranasan namin ang totoong kapayapaan na galing po sa inyo. Tulungan niyo po ang aming mga leader ng aming bansang Pilipinas. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, lokal man o national, na magawa nila yung kailang tungkulin, lalong-lalo sa panahong ito na talagang ang daming nangyayari na hindi maganda. Tulungan niyo po ang aming mga sundalo, mga pulis, magampanan po ng kanilang tungkulin para yung peace and order ng aming bansa ay maging maganda. Opo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat din, Panginoon, sa aming mga leaders na siyang ginagamit po, mga spiritual leaders na ginagamit po para lalong mag-grow kami sa aming faith, sa aming pananampalataya. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, muli, nagpapasalamat, nagpupuri po kami. Dahil ngayon pa lang, tinanggal mo na yung takot sa amin, kaya meron pa kaming tapang, lakas ng loob na harapin ang lahat ng bagay. Dahil kayo po ang aming lakas at kandungan, kayo po ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan, at sasamahan niyo po kami hanggang sa huling yugto ng aming buhay. Kaya muli, Panginoon, sa gabing ito, nagpupuri, nagpapasalamat kami na alam po namin, tinugon mo na at meron kang gagawin ngayon pa lang sa buhay ng bawat isa. Inaangkin po namin na mangyayari lahat ng bagay na ito kasi inihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso. Nakikiusap po kami sa inyo. Kapag kayo po ay nakaranas ng kasagutan sa inyong panalangin, lalong-lalo na nakaranas po kayo ng kagalingan, kalakasan o financial na tulong mula sa ating Panginoon, please i-PM niyo po kami. Dahil kami po ay tuwang-tuwa pag nalaman namin na sinugot ng ating Panginoon ang inyong kalakasan po namin ito. Please po, i-message niyo po kami. I-PM niyo po kami. Patuloy po tayong manalangin para sa nangyayari sa atin. At kung kayo naman po ay mayroong mga prayer request, huwag din po kayo magkatubili. I-PM lang po ninyo kami. Dahil willing na willing po kami isama sa panalangin ang inyong mga karaingan. Dahil alam po namin, the more na nananalangin tayo sa bawat isa, the more na makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ipanalangin din po ninyo itong mga ganitong gawain sapagkat ito po, panalangin natin sa bawat isa ay makakatulong sa bawat isa. Dahil alam po natin, habang ginagawa natin ito na tayo nagtutulungan, ang pangalan ng ating Panginoon ay patuloy na maitataas. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelicals, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.